Hello mga miss. So no-notif na naman po ang mga platform regarding ITA or Internet Transaction Act. So eto mga momshies, ini-inform lang po yung mga sellers na mag-upload ng kanilang mga additional documents. So, lahat ba ng seller ay kailangan ng additional documents? Pero bago pala yun, ano yung nire-require na documents ng ITA? Ito po yung COR, Certificate of Registration, DTI, yung DTI certificate po natin for business name, and then ID. Yan po yung tatlo na main na kailangan na meron ka para makapagbenta ka sa platform. Pero may mga additional documents ka pang kailangan i-upload kung kasali ka doon sa mga categories na dire-required na magpasa ng additional documents. Ano yung mga additional documents like FDA, Philippine Standard, ICC, marami pang iba pang mga certification. So, eto, papakita ko sa inyo kung ano-ano or sino-sino yung mga required pang magpasa ng mga additional documents bago mag June 20, mga momshies. Ayan. So, ang papakita ko sa inyo is yung galing sa TikTok mismo na article. So, pwede nyo itong basahin din. Matagal na itong pinost. O, isipin mo, February 21, 2025 pa. Pero, ngayon lang din halos nagtatanong yung mga sellers kasi nga, nag-notif ulit. So, dito, nakalagay dyan, ayan, yung mga nabanggit ko kanina. And bukod doon, ito, yung mga may kailangan pa ng additional documents. So, ayan, product categories. So, kung ganyan yung mga binebenta nyo, hindi ko na iisa-isahin, ito yung kailangan nyo. Philippine Standard, License of Import Commodity Clearance. Ayan. Then, kung ganito naman yung mga products nyo, ito naman yung kailangan. Food and Drug Administration Certificate of Product Registration or Cosmetic Product Notification. Yan. Tingnan nyo kung kasali dyan sa category na yan yung mga products nyo. Next. Ito pa. Ang kailangan naman nito is National Meat Inspection Services Certificate. Ayan. Kung yan ang mga binibenta nyo. Next. Ito pa. Di ko na iisa-isahin. Kailangan naman yan ay NTC permit or National Telecommunication Commission permit. Then, ito, Fertilizer and Pesticides Authority Certificate of Product Registration. Then, ito naman, same din halos. Then, ito, tingnan nyo kung kasali dyan yung inyong mga products sa categories na yan. Optical Media Board License, ayan. Tapos, pag pet treats, ayan. Bureau of Animal Industry or Certificate of Feed. Yan. So, yun lang yung may mga kailangan mag-upload ng additional documents. Pero, kung wala kayo dito sa mga list na to, katulad na lang nung damit, hindi nyo kailangan pang mag-upload ng additional documents. Pwera na lang kung branded yung binibenta nyong damit. Siyempre, pag branded yung binibenta nyong damit, sapatos, ayan, or accessories, kailangan nyo pong mag-upload ng authorization, brand authorization. Ayun yung kailangan yung i-upload. Kasi nga, branded products yung binibenta nyo. Kung wala kayong ma-upload na ganon, hindi kayo makakapagbenta kasi iniisip ni platform na peke yung binibenta mo. Ayan, sana mas naging malinaw sa inyo kung ano ito kasi ang dami nagtatanong sa akin. Saan daw ba kukuha ng ITA? Uy, hindi ITA yung kinukuha natin. Tawag lang po yun. Internet Transaction Act. Batas sa Pilipinas yung ITA. So, yun lang mga momsies. Kung meron kayong question, suggestion, and correction, comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mami Chris. Pero kung gusto nyo nga palang makita yung complete list o kaya yung link na pinakita ko sa inyo kanina, nandoon yun sa loob ng ating group. Join lang po kayo doon and see you there mga momshies. Again, si Mami Chris.